Ito yung gusto ni Lord sa atin, yung new wine and new oil. Kapag merong new oil, merong crushing. Kapag merong new wine, talagang meron na namang crushing. And this anointing comes from crushing, and the anointing of the wine comes from obeying instructions. 2 Kings chapter 4, Elijah said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few." She left him and shut the door behind her and her sons. So, ang instruction, ang sabi ni Lord, umikot ka sa mga kapitbahay mo, go around and ask all your neighbors. Lahat ng kapitbahay mo at humingi ka ng empty jars. Pero ano po nangyari? She left him and shut the door behind her and her son. Minsan kasi, madali tayong utusan at madali tayong mag-oo, pero hindi natin ginagawa. Kasi minsan kapag inuutusan tayo, mas nakikita natin yung mas maganda sa atin kaysa inuutos na nag-uutos sa atin. So, sabi nga, yung wine, kaya siya napibigay because of following instruction. Tingnan niyo po nangyari. Hindi niya sinunod yung utos. She left him and shut the door. Siguro, marami siyang lalagyan sa bahay. Bakit pa ako hihiram sa iba? Meron naman sa bahay. Okay? So, hindi na siya nagtanong sa neighbors. Sinarado niya pinto. And then, yung binigay sa kanya, unti-unti niyang sinalin sa lalagyan. Pero ano nangyari? When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "Wala na." Pagkasabi ng bata na wala na, ano po nangyari? Then the oil stopped flowing. Gusto mo umaagos yung blessing sa ni Lord, pero minsan, may inuutos sa atin si Lord, hindi natin sinusunod. Tapos nagtataka tayo, Lord, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito nangyayari sa amin? Gusto naman ni Lord, hindi huminto yung langis Ayaw ni Lord na huminto ang anointing sa buhay natin. Ang problema, hindi tayo marunong sumunod sa instruction.